SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, Mind Sword. Sa sandaling nakita ng 50 Baekyang ang antas na iyon, doon siya tinawag na Heavenly Demon imbes na Baekyang. Sinabi ni Seo Baekyang, nakikita ko na. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ang antas na kaya niyang putulin ang anuman kung nanaisin niya. Sinabi ni Seo Baekyang, sa wakas, nakikita ko na kung ano ang hindi naabot ng karamihan sa mga tao sa Jeonghu. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ang antas na tanging sa mga alamat lamang narinig ay nasa harap ng kanyang mga mata. Sinabi ni Seo Baekyang, kahit na mukhang malayo sa abot wala bang lugar na makikita ngunit hindi maabot? Isang disipulo ang nagsabi, Heavenly Demon. Aming Panginoon. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, kung binigyan siya ng dekada ng oras Isang disipulo ang nagsabi, ang gobyerno ay nagtakda ng buwis na babayaran gamit ang balat ng marten, pero hindi pa bumalik ang aking ama mula sa paghuli ng marten. Ngayon hindi na namin kayang magbayad ng buwis, kaya't pinilit nila kaming magbayad ng buwis batay sa bilang ng miyembro ng pamilya. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, kung sana ay nakapagtuon siya ng pansin sa pagsasanay lamang Ang tao ay nagsabi, nagpatuloy ang tagtuyot sa loob ng mga taon, ngunit pinilit ng gobyerno na magtayo kami ng reservoir. Paano namin mailalabas ang mga batong ito kung kami ay nagugutom? Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, kung sana ganoon na lang Ang tao ay nagsabi, Heavenly Demon. At tumingin siya sa kanyang gilid. At hawak ang kanyang espada. At nagsabi, ituro mo ang daraanan. Mukhang marami akong kailangang putulin. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, noong araw na iyon, pinutol mo ang mga taong nagyelo ang mundo. Ngunit hindi mo naputol ang taglamig. Sinabi ni Kim Gongja, pwede ba kitang makipaglaban? Sinabi ni Seo Baekyang, hindi ko inaasahan. Habang kahanga-hanga na sinusubukan mong talunin ako. Sinabi ni Seo Baekyang, tulad ng nakikita mo, hindi na ako makagalaw. Gongja, anong kasiyahan ang makukuha mo mula sa panalo laban sa akin? Kailangan lang nating lumaban sa paraan na hindi kinakailangan ang ating mga katawan. Sinabi ni Kim Gongja, gusto kitang labanan gamit ang mga salita. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili, isang laban na ipinaglalaban gamit ang mga salita at hindi ang katawan. Pag-uusapan nila kung anong mga galaw ang gagamitin nila at kung paano sila atake. Kapag sinabi ng kalaban kung paano siya titirahin, ipapaliwanag naman ng umaatake kung paano siya tutugon. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangang igalaw ang iyong katawan ni magkaroon ng panloob na enerhiya. Lalaban kayo gamit lamang ang inyong mga isipan. Sinabi ni Seo Baekyang, mukhang naging mayabang ka na ha. Habang panalo ka sa isang pisikal na laban, tiyak na matatalo ka sa isang haka-hakang laban. Kung nasa kasagsagan ako ng aking lakas, magagamit ko ang lahat ng galaw na gusto ko. Paano mo ako matatalo? Sinabi ni Kim Gongja, ako. Sinabi ni Kim Gongja, huwag mong isipin na ang laban mo sa leader ng Murim Alliance kanina ang iyong pinakamabuti. Sinabi mo nga sa sarili mo, karaniwan ay butas na ang puso niya at kinuha mo pa ito. Bagamat makikipaglaban tayo gamit ang mga salita lang, gusto ko sanang magbigay ka ng laban na talagang ikasiyahan mo bago ka umalis. Sinabi ni Seo Baekyang, pwede mo ba akong ipakita ng ganong laban? Sinabi ni Kim Gongja, Master. Sinabi ni Seo Baekyang, sige, hindi kita bibigyan ng kaluwagan, kahit sa isang hypothetical na laban. Papayagan kita ng unang galaw, kaya huwag masyadong magalit kapag tinapos ko ito sa isang galaw. Sinabi ni Kim Gongja, Master. Pagkatapos natin maglaban, ikukwento ko sa iyo ang mga kwento mula sa nakaraan. Sige, ipakita mo sa akin ang mga resulta ng iyong pagsasanay. Sinabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, Sword Emperor. Sinabi ni Sword Emperor, nakarating na ba sa aking turno? Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang taong nakarating na sa rurok sa ibang Jeonghu. Sinabi ni Kim Gongja kay Sword Emperor, pakiusap, gawin mo ito bilang pabor dahil natalo tayo sa ating pustahan. Sinabi ni Sword Emperor, aha, gusto ko talagang makipaglaban sa leader ng demonic cult. Ipapakita ko sa kanya ang pinakamahusay na laban na nakita na niya. Sabihin mo sa kanya, bibigyan ko siya ng 3 galaw una. Kadalasan, isang hindi maiisip na bagay ang pahintulutan ang ibang tao na makipaglaban para sa isang martial artist. Walang mas malaking disrespect at kahihiyan sa kasaysayan ng Jeonghu kaysa rito. Ngunit, wala akong magagawa kundi hilingin ang laban na ito kahit alam kong ako ay pagtatawanan. Ako ang Sword Emperor.
Galing ako sa isang mundong tinatawag na Myriad Sword World at ako ang pinakamalakas doon. Gusto kong humiling ng isang hypothetical na laban kahit alam kong maaari itong makasakit sa'yo. Sinabi ni Seo Baekhyang, disipulo. Sabihin mo kung paano ka gagalaw ng mabilis. Ang laban ay nagsimula na. Sinabi ni Kim Gongja. Master, alam mo ba kung paano ako gumamit ng mga kakaibang teknik ng sorcery? Tinatanong mo ba ang tungkol sa sorcery na ginamit mo upang ibalik ang aking mga tao at ang Orthodox Jiangshi? Napagdesisyonan kong hindi na itanong sa iyo ang tungkol dito. Ang katahimikan ay isang bertud. Dapat ikaw ang kamatayan na ipinadala sa akin ng Jade Emperor dahil naawa siya sa akin. Sinabi ni Kim Gongja, alam ko ang ibang mga uri ng sorcery. Kabilang na dito ang kakayahang magtawag ng mga multo. Ang multo na kasama natin ngayon ay napakamaalam sa martial arts. Sa ibang mundo, siya ay kilala bilang pinakamalakas sa mundong iyon. Sinabi ni Seo Baekhyang, aha, ang pinakamalakas na martial artist mula sa ibang mundo. Kahanga-hanga. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, siguro inisip niyang nagbibiro ako. Sinabi ni Seo Baekhyang, kung ganoon, dahil ang multong ito ang pinakamalakas sa mundo, gagawin ko ang aking makakaya. Tatanggapin ko siya bilang aking kalaban sa hypothetical na laban. Kaya, anong galaw ang gagawin ng pinakamalakas na multo? Sinabi ni Kim Gongja, sabi niya, papayagan kanyang gumawa ng unang 3 galaw. Nagulat si Seo Baekhyang at sinabi, napaka-arogante. Walang paraan na ang aking disipulo ay magsasabi ng ganitong bagay. Siya'y isang multo na hindi alam ang kanyang lugar at nagpapakita ng kayabangan. Gagamitin ko ang ikalimang teknik ng 21 Cloud Dragon Sword Techniques, ang Burst Dragon Swift Slash, upang butasin ang iyong Water Moon Acupoint. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang galaw. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ika-6 na teknik ng Earth Dragon Staff Art, ang Xixia Copper Dragon, upang saluhin ang kanyang atake at umatras gamit ang Cloud Evasion Mystic Art T. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili. Gagamitin niya ang ika-6 na teknik ng Earth Dragon Staff Art, ang Xixia Copper Dragon, upang saluhin ang kanyang atake at umatras gamit ang Cloud Evasion Mystic Art T. Sinabi ni Seo Baekhyang, Linen. Gagamitin ko ang ika-7 teknik ng Ultimate Mystic Art, ang Varying Flying Kick, upang ipadapo siya. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ika-2 teknik ng Slaughter Fist, ang Double Razor Punch, upang balansihin ang kanyang atake at umiwas gamit ang Iron Pivot. Sinabi ni Seo Baekhyang, gagamitin ko ang ika-6 na teknik ng 6 Enigma Swords, ang Heavenly Enigma 6 Ordnance Attack. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang X-Kick at pagkatapos ay umatras gamit ang Plum Blossom Rampaging Steps. Naging tahimik sina Seo Baekhyang at Sword Emperor at sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, 3 galaw sa isang saglit. Sinabi ni Sword Emperor, ikaw, medyo nai-imagine ko na ang buhay na tinahak mo. Matapos mong maging pinakamalakas sa mundo, wala ka ng oras para mag-training at kailangan mong alagaan ang mga gawain ng kulto. Habang nakikita mong malapit na ang buhay kamatayan realm, hindi ka na pumunta doon dahil abala ka. Wala ka ng oras para mag-training dahil abala ka sa pangangalaga sa iyong pamilya sa kulto. Pero alam mo kung anong nakakainis? Naging pinakamalakas ka pa rin sa kabila ng lahat ng iyon. Wala nang dahilan para magpumilit ka pa dahil nasa tuktok ka na. Kilalanan na ng tao ang iyong mga kakayahan at ikaw ang pinakamalakas. Ang hinaing mo. Ang iyong kapalaran ay naging ultimate martial artist sa lugar na ito. Ipakikita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mayroong mas magaling na tao sa labas. Tinulungan ni Kim Gongja si Seo Baekhyang na umupo at sinabi niya, Jenen. Mukhang hindi siya basta-bastang martial artist. Sinabi ni Kim Gongja, sige, hindi kita bibigyan ng kaluwagan. At sinabi niya sa kanyang sarili, Heavenly Demon. Ang kanya ay mula sa mundo ng Chronicles of the Heavenly Demon. Ang pinakamalakas sa kasaysayan. Demonic Cult. Sinabi ni Sword Emperor, syempre, ako ang Sword Emperor, alam mo ba? Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, Sword Emperor. Mula sa Myriad Sword World. Ang pinakamalakas sa kasaysayan. Orthodox Sect. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, nagsimula na ang laban. Habang nagharap sina Sword Emperor at Seo Baekhyang. Sinabi ni Seo Baekhyang, ipadapo kita gamit ang unang teknik ng Fire Blood Flame Dragon, ang Rampage Explosions.
Sinabi ni Sword Emperor, bakit parang nagsisimula siyang mag-behave na parang mga orthodox sects? Gagamitin ko ito ng sunod-sunod gamit ang una sa 18 na Cloud Dragon Sword Techniques. Kung matatalo ako sa isang galaw, gagamit ako ng uppercut pagkatapos. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, isang galaw. Sinabi ni Seo Baekhyang, ano ang gagawin ko? Kukunin ko ba ang ataking iyon o? Sige, pagsasamahin ko ang mga kaalaman mula sa mga batas ng buhay at kamatayan at gagamitin ang Butterfly Impact. Sinabi ni Sword Emperor sa kanyang sarili, isa pang galaw. Sinabi ni Kim Gongja tungkol sa galaw ni Sword Emperor at sinabi sa kanyang sarili, at muli. Habang nagpapawis si Seo Baekhyang, nababahala si Seo Baekhyang at hinawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Kim Gongja at sinabi, hanggang kailan mo balak tapakan ang aking mga kamay gamit ang iyong maruruming paa? Gagamitin ko ang ikalawang teknik ng 3 demonic leeches, ang Burning Leech Ravage, upang punitin ka. Sinabi ni Sword Emperor, katulad ng ginawa mong hakbang, nagiging iritado ka. Tatanggalin ko ang aking paa at gagamit ng Lazy Donkey Roll mula sa ere. Kasabay niyan, gagamitin ko ang ikaapat na teknik ng Divine Revolving Charge, ang Life-Death Rotation, upang itama ang iyong kanang sakong, kanang pulso, at ang 3 acupoint ng White Tiger sabay. Sinabi ni Seo Baekhyang, 3 akong hakbang pabalik gamit ang Heavenly Demon Dominating Stride. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili. Sinabi ni Sword Emperor, dahil kumilos ka tulad ng orthodox sects, dapat ko bang kumilos tulad ng demonic faction, ha? Gagamitin ko ang Deadly Frozen Sword bilang sagot ko upang dumikit sa iyo. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ang leader ng Murim Alliance, si Axe Immortal, hindi sapat para sa Master. Siya ang pinakamalakas sa orthodox Murim sa mundong ito. Kaya siya lang ang may kakayahang makipaglaban sa kanya. Pero hindi ba't napatunayan ito sa huling digmaang orthodox demonic na malaking digmaan? Malinaw na kung sino ang mananalo kung sila ay maglalaban. Sinabi ni Nambung Un habang nagpapahinga, pasensya na. Parang mas mahina ako kaysa sayo. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, baka kaya ipinagpaliban ng Master ang wakas ng Orthodox Demonic Great War hanggang sa ika-negatibo 900 at 99 na beses. Parang isang batang unti-unting tinatangkilik ang matamis na unti-unting matutunaw at mawawala kalauna. Sinabi ni Seo Baekhyang, anong walang kwentang galaw? Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ikalawang teknik ng Deadly Execution Blade, ang Guidance. Huwag mong madaliin. Gagamitin ko ang Iron Pivot upang umiwas at ang Rampage Explosions upang umatake. Sinabi ni Seo Baekhyang, aha. Ang aking disipulo. Ang multo na tinawag mo ay ang pinakamahusay. Sinabi ni Kim Gongja, Master. Siguro siya ang pinakamalakas sa mga taong kilala ko. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, sa wakas, naiintindihan ko na kung ano ang nararamdaman ng leader ng Murim Alliance. Sinabi ni Seo Baekhyang, bakit mo lang ipinakilala sa akin ang multong ito ngayon? Hindi ko pa nakikilala ang ganitong kalakas na martial artist sa buong buhay ko. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, naiinis siya. Sinabi ni Seo Baekhyang, pagsasamahin ko ang mga prinsipyo ng Supreme Heaven Martial Arts upang itwist ang iyong braso at patayin ka. At pagkatapos ay tatake ako ng 4 na hakbang pabalik gamit ang Heavenly Demon Dominating Stride. Sinabi ni Sword Emperor, grabe, 3 na ang hakbang mong atras at ngayon ay 4 pa. Mukhang oras na para magsimula kang tumakas. Gagamitin ko ang Cloud Circulation Divine Art upang sundan ka at manatiling isang hakbang mula sa iyo, at pagkatapos ay pinalakas ko ang aking Sword Key at gagamitin ang Summer Storm. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ako. Sinabi ni Seo Baekhyang, sawa na akong i-check lang kung ano ang kaya mong gawin. Gagamitin ko ang Sword of Forthirst upang hilahin ka, gagamitin ko ang una hanggang pangatlong teknik ng Sand-Piercing Dragon, at butasin ang iyong Chansu Acupoint, Great Heavenly Circulation, at Body Pillar Acupoint. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, hindi ko maintindihan ang duelang ito nila. Sinabi ni Sword Emperor, ganyan nga dapat. Magaling! Gagamitin ko ang Butterfly Sword Technique at ang mga batas ng buhay at kamatayan upang i-distract ka at umiwas. Tatake ako ng isang hakbang pabalik at gagamitin ang Taiji Engulfing Heavenly Sword. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, hindi ko maintindihan kung ano ang Sword of Forthirst, pero hindi ko rin alam kung ano ang Sand-Piercing Dragon. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin ng paggamit ng batas ng buhay at kamatayan upang i-distract ang isang tao,
o kung anong klase ng sword technique ang Taiji Engulfing Heavenly Sword. At dahil hindi ko alam kung ano sila, hindi ko magawang i-imagine kung paano sila lumaban. Sinabi ni Seo Baekhyang, hindi masama talaga. Magaling, gagamitin ko ang mga prinsipyo ng divine technique upang umiwas. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ay. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ikatlong technique ng Force Sword bilang sagot. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, gusto ko sanang maging sapat na kalaban para sa iyo kung kaya ko. Gusto ko sanang maging pag-asa mo kung kaya ko. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ikalawang technique ng kick upang mag-counterattack. Sinabi ni Seo Baekhyang, sige, butasin ko ang iyong kamay gamit ang aking espada. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, pero ang lahat ng kaya ko lang ay makinig at manood. Sinabi ni Sword Emperor, nagmamadali ka. Masyado kang minadali. Gagamitin ko ito upang umiwas at pagkatapos ay atakihin ang iyong leg. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, gagamitin ko ito upang umatake. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, at ang level na tinatahak nilang dalawa ay sadyang malayo sa abot ko. Sinabi ni Seo Baekhyang, matapos kong matanggap ang atake na yon. At tinitignan niyang bumalik at sinabi. Sinabi ni Seo Baekhyang, ang aking disipulo, malamig ang panahon ngayon. Muling dumating ang taglamig at ang lugar na ito ay magiging isang walang katapusang snowfield. Ang snowfield ay isang walang awa na larangan ng labanan para sa mga nasa Jeonghu. Bawat hakbang nila ay maaaring magdulot ng pagkakabaon, kaya kailangan nilang gumamit ng footwork techniques dito. Habang pinapanood nila si Seo Baekhyang at Sword Emperor na naglalaban sa malayo, sinabi ni Seo Baekhyang, kung kaya, ang mga laban sa ibabaw ng snowfield ay laging nakatutok sa pagpapaluhod ng kalaban. Ang aking disipulo, alam mo ba na ang multong tinawag mo at ako ay desperado nang naglalaban para agawin ang bawat isa sa aming lugar sa snowfield. Siguro kaya kami gumamit ng maraming sipa. Sisipa kami ng snow sa hangin at gagamitin ito upang hadlangan ang aming mga pananaw. Talaga bang nakikipaglaban kami para sa aming buhay, hindi ba? Takpan mo ang iyong mata. Nakikita ko ang aking kalaban. Siya ay isang malakas at maharlikang martial master. Malaki siya, hindi ba? Sinabi ni Kim Gongja, Master. Sinabi ni Seo Baekhyang, isang martial master na kasing laki ng oso na humihinga ng malalim. Ngumiti siya ng may kumpiyansa habang tinatanong akong ipagpatuloy ang laban. Siguro siya'y kumpiyansa dahil may malaking pisikal na pagkakaiba sa amin. Paano ba matatalo ang mga pagkakaibang pisikal na yon? Kailangan ko nang yakapin ang katotohanan at isipin kung ano ang magaling ako. Mas mabilis akong gumalaw kaysa sa kanya. Higit sa lahat, pamilyar ako sa snowfield. Mas magaling ako kaysa sa kanya sa paggamit ng triceless snow steps. Ito ay isang labanan ng matagalang panahon, naiintindihan mo ba? Layunin ko ang matagalang labanan. Kaya't nakita na niya ang aking layunin. Mas mabilis siyang gumalaw. Tumatakbo siya patungo sa akin tulad ng isang wild boar. Pero wala nang dahilan para matakot. Inaasahan ko na ito. Bahagya akong umatras. At hinila siya. Para siyang wild boar na tumatakbo patungo sa akin sa isang alon ng snow. Binuksan ni Kim Gongja ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, nakikita ko ang dalawa sa kanila. Sinabi ni Seo Baekhyang, bawat hakbang namin ay nagdudulot ng snow flowers na lumilipad sa paligid. Nives. 2 araw na mula nang magsimula kami sa laban. Sinabi ni Sword Emperor, hanggang kailan ka patatakbo? Sa aspeto ng Kinggong, hindi ako matatalo. Habang sinasabi ito sa sarili, isang teknik upang gumalaw ng mabilis at mas mahusay. Sinabi ni Seo Baekhyang, kumpiyansa akong kaya kong tumakbo magpakailanman. Sinabi ni Sword Emperor, pero titigil ka rin balang araw. Sinabi ni Seo Baekhyang, hindi mo ba alam? Ang mundong ito ay naging isang walang katapusang snowfield. Kahit na wala akong lugar na mapupuntahan, may mga walang katapusang lugar na maaari kong takbuhan. Sinabi ni Sword Emperor, kung ikaw ay nasa iyong pinakamagandang kalagayan, tiyak na magagawa mong tumakbo ng walang hanggan. Pero ngayon ay nagkakaroon tayo ng sparring. Mayroon pang kulang sa 2 oras bago magtapos ang iyong oras. Balak mo pa bang tumakbo kahit ganun? Sinabi ni Seo Baekhyang, ang mura mo. Aaminin ko na yon. Wala na akong maraming oras at hindi ko kayang tumakbo magpakailanman. Kung ganun, inilabas ni Seo Baekhyang ang kanyang espada at sinabi,
ipakikita ko sa iyo ang aking buong lakas. Ginamit niya ang kanyang kakayahan, demonic heathen divine art, unang porma sword of starvation. Ang starvation, sa pangkalahatan, ay nangangahulugang ang mga magulang na ipinagpapalit ang kanilang mga anak sa bahay ng kanilang kapitbahay at kinakain sila. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga matatandang nag-aalaga ng beef jerkies na gawa sa mga katawan ng bata na kanilang itinago sa snowfield? Narinig mo na ba ang tungkol sa mga nayon na may mga katawan ng mga batang maaring matagpuan kung huhukayin sa snow sa taglamig? Habang inablock ni Sword Emperor ang atake, sinabi niya, nakakalungkot. Siguro may taggutom noong taon na yon. Pero mga pagkakataon lang ang mga yon. May mga taon ng kasaganaan at may mga taon ng taggutom. Lahat sa universo ay nangyayari ng ayon sa pagkakataon. Cult leader, kung ikaw ay humihikbi ng lungkot dahil sa mga kasunod na sakuna, dapat ka ring tumawa ng maligaya at maging masaya dahil sa mga pagkakataong masaya. Ang lalim ng kalungkutan at ang taas ng kaligayahan ay parehong bagay. Habang binablock nila ang mga atake ng isa't isa, nabasag ang malambot na pisngi ni Seo Baekhyang. Sinabi ni Sword Emperor, kaya naman, awit ako tungkol sa ani sa taglagas. Habang naglalakad ako, may mga araw na nakikita ko ang abot tanaw. May mga araw din na nakikita ko ang isang walang katapusang gintong dagat. Mayroon ding mga batang naglalaro ng tagu-taguan sa gitna ng matataas na trigo at ang halakhak nila ay kumakalat sa buong bukirin. Sinabi mong tungkol sa mga katawan ng mga bata na natagpuan sa ilalim ng snowfield. Ako'y mag-uusap tungkol sa mga batang tumatawa habang naglalaro ng tagu-taguan sa trigo. Tinamaan si Seo Baekhyang sa braso at nagsalita ng masakit, "Kyuk." Sinabi ni Sword Emperor, anuman ang panig, lahat ng iyon ay mga pagkakataon. Kung pipiliin ko kung anong isa sa ulo ko habang binabalas ang aking espada, ito ay ang tawanan mula sa loob ng wheatfield. Kung aalalahanin ko ang isang eksena bago ako mamatay, ito ay ang mga batang naglalaro ng tagu-taguan. Sinabi ni Seo Baekhyang, talaga. Demonic Heathen Divine Art, ikalawang porma Sword of Forthirst. Napakaswerte ng kwento. Sinabi mo bang ang dalawang pagkakataong iyon ay mga pagkakataon? Ngunit hindi pumapatay ang kaligayahan. Ang sakit ng gutom at uhaw ay maaaring pumatay ng tao. Kung mamatay ka, tapos na. Wala na. Aawit ako tungkol sa mga karaniwang tao na namatay nang hindi nakainom ng kahit isang lagok ng tubig. Sinabi ni Sword Emperor, ang maglangoy sa tag-init ay talagang nakakapreskong. Tinuruan mo si Gongja ng maling mga bagay. Nagulat si Seo Baekhyang at nagsabi, ano? Sinabi ni Sword Emperor, pasensya na, medyo matalim ang mga salita ko. Hindi naman mali, ipinakita mo lang sa kanya ang mga bagay na yon ng masyado pang maaga. Magandang mag-awit tungkol sa sakit ng mundo. Magandang mag-alaga ng iba sa kanilang paghihirap. Pero hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na yon magpakailanman. Sinabi ni Seo Baekhyang, bakit? Sinabi ni Sword Emperor, dahil magsasawa ka. Wala pang sapat na kaligayahan na naranasan si Gongja sa mundo. Kailangan niyang matikman ang lahat ng mga masasarap na pagkain sa mundo. Pagkatapos nun, mas maiintindihan niya ang sakit ng mga hindi makakatikim ng mga pagkain iyon. Dapat siyang maglangoy sa tag-init. Pagkatapos nun, mas maghihirap siya para sa mga taong hindi nakakapag-inom ng tubig. Ang puso ng tao ay parang wick ng kandila. Kung puro pagdapo ng apoy, matutupok din ito balang araw. Did you know? Hindi pa kailanman nagmahal si Gongja. Nakakatawa, hindi ba? Wala pa nga siyang naging kasintahan. Pero ang unang itinuro sa kanya ay lahat ng sakit at kalungkutan ng mundo. Sinabihan siyang huwag mangarap. Ang mga turo ng iyong kulto ay ibinigay sa kanya ng masyadong maaga. Ito ang ituturo ko sa kanya. Ituturo ko sa kanya kung paano maging masaya. Ituturo ko sa kanya kung paano tumawa ng walang kahit isang hint ng pagkamakatarungan. Ituturo ko sa kanya kung paano magtiwala sa iba. Kailangan niyang maging masaya kasama ang iba hanggang hindi na niya alam ang gagawin. Tanging sa ganung paraan, makikita niya ang lahat ng kalungkutan. Nag-init ang ulo ni Seo Baekhyang at nagsabi, gusto mo bang maging guro ng aking disipulo? Demonic Heathen Divine Art, ikatlong porma Sword of Asphyxiation, sinabi ni Sword Emperor. Sinabi ni Seo Baekhyang, paano mo magagawa yan? Paano mo maaaring agawin ang aking tanging disipulo? Sinabi ni Sword Emperor, huwag kang magbiro. Planado kong maging guro niya mula sa simula. Ako rin ang nagturo sa kanya kung paano putulin ang ulo ng isang orsi. At kung paano gamitin ang aura.
Pinalaki ko siya para maging medyo decent. Paano mangahas ang isang masamang kulto para makialam ngayon? Naguguluhan si Seo Baekhyang at nagsabi, ano? Masama? Sinabi ni Sword Emperor. Masama ang demonic cult. Anong masama doon? Masama pang matutunan ni Gongja ang demonic heathen divine art. Ang pagpapakilos ng espada ay dapat isang kasiyasyang proseso. Espadang ginagalaw batay sa sakit at pagdurusa. Anong klaseng demonyo iyon? Sobrang demonyo. Dapat tungkol lang sa kasiyahan at kaligayahan ang kanyang natutunan. Sinabi ni Seo Baekhyang, si Gongja ay aking disipulo. Siya ay isang batang ipinanganak para maging susunod na pinuno ng kulto. Sinabi ni Sword Emperor, yan mismo ang iniisip ng isang masamang tao. Sinabi ni Seo Baekhyang, ipapalipad kita gamit ang ikapitong teknik ng demonic heathen divine art, Sword of Battering. Isip ni Kim Gongja, nakikita ko ang mga espada nilang dalawa. Sinabi ni Sword Emperor, gagamitin ko ang ikaapat na teknik ng Harmony Engulfing Strike, Autumn Night Setting Moon Strike, upang kontrahin ka. Sinabi ni Seo Baekhyang, gagamitin ko ang ikawalong teknik ng demonic heathen divine art, Sword of Continuous Immolation, upang labanan ang ataking iyon. Isip ni Kim Gongja, sa wakas ay naintindihan ko nang makita ko silang dalawa. Master. Pagtuturo sa Heavenly Demon. Sinabi ni Seo Baekhyang, cough, at siya ay nahirapang tumayo at sinabi, ako. Hindi ko natapos ang huling landas ng espada ng orihinal na demonic heathen divine art. May isa lamang dahilan, ang kamatayan na nakaugat sa aking puso ay kamatayang dulot ng lamig. Iniwan ako ng aking ina upang mamatay mag-isa sa snowfield. Iyon ang aking definisyon ng kamatayan. Ngunit, sa kabila ng pagiging paradoksal, ngayon na malapit nang magtapos ang mundo, maaari ko nang tapusin ang ikasyam na teknik ng demonic heathen divine art. Ako lamang ang naghahari sa langit at sa lupa. Walang ibang nakakita sa taas o baba ng langit, ako lamang ang naghahari. Baraya, Baraya, ako si Baraya. Malapit nang mamatay ang huling apoy ng kandila dahil ang mundo ay isang walang katapusang taglamig. Ang awit na awitin ay magiging tanging awit sa mundo, at ang aking kamatayan ay magiging kamatayan ng mundo. Ang lahat ay magiging puti at magiging puti. Ang aking demonic heathen ay mamamatay sa snowfield. Demonic heathen divine art, ikasyam na porma solitary rain sword, habang ang larangan ay naging puti at isang malakas na pagsabog ay nakita ni Sword Emperor. Sinabi niya, naintindihan ko. Kaya't ang mamatay ng mag-isa ang kamatayang pinili ng pinuno ng demonic cult. Sige, aminin ko yan. Isang atake na nararapat sa huling martial artist ng isang mundong wasak. Ngunit mas alam ko ang tungkol sa kalungkutan kaysa sayo. Gaano katagal ka nang nabuhay mag-isa sa mundo? 3 taon? 2 taon? Hindi. Wala ka pang ang nakaranas ng isang buong araw. Dahil palagi namang kasama mo ang leader ng Murim Alliance. Pasensya na, ngunit nabuhay ako mag-isa ng 130 taon. Habang pinaputol ni Sword Emperor ang kanyang atake sa isang suntok na muling nagbigay kulay sa paligid, pumikit si Kim Gongja mula sa lakas ng pagsabog. At binuksan niyang pagod ang mga mata at nagsabi, huff. Huff. Master. Kamusta ka? Master. Tinignan ni Kim Gongja ang kanyang pulso at sinabi, buhay pa siya. Sinabi ni Seo Baekhyang, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na. Ang aking disipulo, habang siya ay nahulog sa mga bisig ni Kim Gongja. Sinabi ni Seo Baekhyang, nais mo lamang akong tulungan mula pa sa simula, hindi ba? Sinabi mong ikaw ay nagmula sa labas ng mundo dahil hinangaan mo ako at ang aking reputasyon, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Bakit hindi ko ito naisip noon? Ikaw ay aking disipulo. Hindi ka isang tao na magtatawid ng mga mundo dahil lamang sa aking reputasyon. Salamat. Disipulo, masaya ka bang nakilala ako? Sinabi ni Kim Gongja, Master. Sinabi ni Seo Baekhyang, maaari mo ba akong maalala bilang tangkay ng isang bulaklak? Sinabi ni Kim Gongja, Master. Nagtataka ako kung anong klase ng bulaklak iyon. Sinabi ni Seo Baekhyang, isang peony. At hinawakan ang mukha ni Kim Gongja. Sinabi ni Kim Gongja, aalala ko kayo bilang isang pulang peony, Master. Sinabi ni Seo Baekhyang, aha, ang ganda. Aking disipulo eh. Sinabi ni Kim Gongja, Master. Habang ang kanyang kamay ay nahulog mula sa kanyang mukha. At tumingin sila sa bundok.
Biglang kumidlat at tinamaan ito ng kidlat. At nahati ito sa gitna. Umiyak si Kim Gongja at niyakap si Seo Baekhyang at sinabi, Master. Sinabi ni Kim Gongja, hinati mo ang taglamig. Master. Ang taglamig ay nahati. Ilang sandali pagkatapos, sinabi ng Blood Demon Squad Leader, Sir, abala ako sa pakikipaglaban kanina, ngunit narinig ko mula sa ilang miyembro ng kulto na tinawag ka ng aming leader ng kulto bilang disipulo niya. Baka ang Heavenly Demon ay tinanggap ka bilang kanyang direktang disipulo. Biglang tumingin si Kim Gongja at napansin ang Spirit Flame Demon. Sinabi ni Kim Gongja, hindi ko sigurado kung itinuturing akong direktang disipulo niya. Sinabi ng Blood Demon Squad Leader, hindi ba siya mismo ang tumanggap sa iyo? Sinabi ni Kim Gongja, tama. Ako ang disipulo niya. Sinabi ng Blood Demon Squad Leader. Kung ikaw nga ay kanyang disipulo, tiyak na tinuruan kanya ng Demonic Heaven Divine Art, patawarin mo ang aking kakulangan ng galang sa pagtatanong nito sa iyo, sir. Pwede mo bang ipakita ang ilang teknik ng Demonic Heaven Divine Art para sa amin? Isip ni Kim Gongja, habang magalang ang kanyang tono, ang ibig niyang sabihin ay, mahirap akong maniwala na ikaw ang disipulo niya, kaya pakitunayan mo sa amin. Maaari akong ituring na kanyang kahalili bilang disipulo lang, hindi ba? Ngayon ko na nauunawaan kung bakit siya nagdalawang isip kung tatanggapin ba ako bilang disipulo. Ngayong siya ay bumalik na sa lupa, ako na ang namumuno sa demonic cult. Sinabi ni Kim Gongja, sige, sapat na ba kung ipakita ko sa inyo ang Sword of Starvation? Sinabi ng Blood Demon Squad Leader. Ang utos ng aming leader ng kulto ay, huwag siyang tanggapin bilang aking kahalili kung hindi siya makakatugon sa mga kinakailangan kahit kaunti. Kahit na kami ay mga walang pangalan na mandirigma, kami ay may kakayahang tuklasin ang iyong teknik sa espada. Sinabi ni Sword Demon kay Spirit Flame Demon, hoy, anong ibig sabihin ng pinagsasabi ng Blood Demon? Sinabi niya, hindi mo ba kayang intindihin yon? Ang ibig niyang sabihin ay kapag nakita natin ang unang forma ng Demonic Heaven Divine Art, malalaman natin kung siya nga ay disipulo ng Heavenly Demon. Sinabi niya, bakit siya ang kumakatawan sa atin? Sinabi niya, siya ang pinakamahusay sa pagiging magalang sa atin. Galing siya sa pok ng moyong, kahit na siya ay isang anak sa labas. Sinabi niya, ano? Anak siya ng moyong. Sinabi niya, bakit ka nagugulat? Hindi ba't narinig mo na ito dati? Ito ay paulit-ulit na sinasabi. Kalimutan mo na. Wala nang makakapagbago sa kung sino ka. Sinabi niya, anong ibig mong sabihin? Sinabi niya, Sword Demon, ang ibig kong sabihin, ang iyong pag-iral ay parang isang bukol ng kanser na katulad ng mga arteng lason ng Sichuan Tangklan. At dahil doon, ako ngayon ay tinatamaan ng mga cancerous cells mo. Isinasaalang-alang na ako ay hindi tinatablan ng higit sa 1,000 lason, ikaw ay talagang kamangha-mangha. Sinabi niya, oh. Isang papuri ba yon? Sinabi niya, bato ang ulo. Sinabi ng squad leader, ahem. Sinabi ni Sword Demon, anong tinitignan mo? Gusto mo bang makipag-away? Sinabi ni Spirit Flame Demon, nakakainis yan. Tumingin ka na lang sa ibang lugar, ramdam ko ang titig mo. Isip ni Kim Gongja, ganito nga ang lugar na ito. Ang demonic cult ay orihinal na isang pok para sa mga hindi makapag-aral. Ang aking master ay may likas na kabutihan. Karamihan sa mga miyembro ng demonic cult ay walang alam sa manners at etiketa. Sinabi ni Kim Gongja, ang starvation ay nangangahulugang mga batang naghihintay sa araw. Ang pagkamatay mula sa dehydration ay ipinapakita ng dagat. Ang pagkamatay mula sa paglubog ay ipinapakita ng huling hininga ng isang ama. Isip ni Kim Gongja, ito ay dahil nakuha kong makita ang laban ng aking master at ng Sword Emperor. Sinabi ni Kim Gongja, ang freezing to death ay ipinapakita ng huling init ng isang ina habang niyayakap ang kanyang anak. Isip ni Kim Gongja, lumalalim ang mga atake niya sa bawat hampas. Hindi ko pa natutunan ang iba pang mga galaw. Nahihiya akong ipakita ang mga yon. Sapat na kaya ito? Habang ang Blood Demon Squad Captain ay lumuhod sa harap ni Kim Gongja, sinabi niya, kami po ay nagpaparangal sa direktang disipulo ng Demonic Faction, ang bagong Heavenly Demon. At ang iba ay lumuhod din at nagsabi, kami po ay nagpaparangal sa direktang disipulo ng Demonic Faction. Oh, cult leader! Sinabi ni Kim Gongja, hindi ko karapat-dapat tawaging Heavenly Demon. Tinatawag na rin akong Death Sovereign. Nais ko na manatili ang palayaw ng aking master na kanya lamang magpakailanman.
Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, kung ganoon. Hindi ko karapat-dapat tawaging cult leader. Tumingin si Kim Gongja kay Sword Emperor. Sinabi ni Kim Gongja, ako ay kulang pa sa aking pagsasanay. Paano ako magiging cult leader kung wala akong matuturo sa inyong lahat? Ang mga pangalan ay mga pangalan. Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, hindi kailanman nagkamali ang Heavenly Demon sa pagpili ng mga tao. Dahil tinanggap kanya bilang kanyang disipulo, tiyak na karapat-dapat kang maging cult leader. Sinabi ni Kim Gongja, salamat. Ngunit ako, na tinuring na karapat-dapat, ay nararamdaman kong hindi angkop upang mamuno sa demonic cult. Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, hindi namin alam kung anong itatawag sa iyo. Hindi na lang namin kayo pwedeng tawaging sir. Sinabi ng Spirit Flame Demon, pwede ba namin kayong tawaging young cult leader? Karaniwan itong tawag sa leader ng susunod na henerasyon sa Jianghu. Sinabi ni Kim Gongja, Yenen, kung nahihirapan kayong tanggapin ako bilang cult leader ngayon, at hindi nyo naman tinatanggihan ang ideya ng pagiging cult leader, okay lang na tawagin nyo akong young cult leader. Sinabi niya, sige, gawin na natin yon. Sinabi ng Blood Demon Squad Captain, young cult leader, nais ko pong magpasalamat sa inyo ng Hindi namin alam kung paano ninyo ito nagawa, ngunit naaalala namin na binawi ninyo kami mula sa pagiging Jiangshi. Kung hindi dahil sa inyo, hindi matatapos ang Orthodox Demonic Great War, at hindi namin magagampanan ang aming katapatan sa Heavenly Demon. Ako ay isa sa 4 na demonic generals ng demonic cult, ang Blood Demon. Ako, at ang Blood Demon Squad, ay sumusumpa ng aming katapatan sa inyo. Ako ang Spirit Flame Demon, isa sa 4 na demonic generals ng demonic cult. Ako, at ang Soothing Spirit Squad, ay sumusumpa ng aming katapatan sa inyo. Ako ang Lunar Shadow Demon, isa sa 4 na demonic generals ng demonic cult. Ako, at ang Corpse Shadow Squad, ay sumusumpa ng aming katapatan sa inyo. Ako ang Sword Demon, isa sa 4 na demonic generals ng demonic cult. Ako, at ang Extermination Squad, ay sumusumpa ng aming katapatan sa inyo. Habang lahat sila ay lumuhod kay Kim Gongja, tumayo siya at sinabi, hanggang ako, si Barani, ay nabubuhay. Ang doktrina ng mga anino ay hindi mamamatay. Isang system notification ang nagsabi, stage. Isang system notification ang nagsabi, ang unang volume ng quest na Remake the World ay natapos na. Isang system notification ang nagsabi, ngayong araw, ang stage ng ika-22 palapag ay natapos na. Isang system notification ang nagsabi, ulitin namin, isang system notification ang nagsabi, ngayong araw, ang stage ng ika-22 palapag ay natapos na. Isang system notification ang nagsabi, binibilang ang bilang ng mga kalahok, isang system notification ang nagsabi, tapos na ang kalkulasyon. Sinabi ni Kim Gongja, ipinagkakatiwala ko ang libing ng aking master sa inyong lahat. Huwag ninyong gawing magarbo dahil hindi iyon ang nais niya. Isang system notification ang nagsabi, Raid Contribution Ranking, bilang 1, Death Sovereign bilang 2, Chemist bilang 3, Viper bilang 4, Potion King. Sinabi ni Kim Gongja, sigurado akong magiging masaya siya kahit na maghintay lamang kayo hanggang matapos ang Alagaan ng Master, pakiusap, habang si Kim Gongja ay nag-teleport pabalik sa library. Biglang nagsalita si Humustra, maligayang pagdating, Death Sovereign. Binabati kita. Ang huling salita ng Chronicles of the Heavenly Demon ay naitala bilang pakiusap. Ang pakiusap ay kumakatawan sa mga nais ng isang tao, at ang demonic cult ay nire-recognize ito bilang baraya. Nagulat si Kim Gongja nang makita niyang nakahandusay ang lahat. Sinabi ni Humustra, ang pakiusap at baraya ay may magkahawig na kahulugan. Kaya naman, ito ay akma bilang huling salita. Sinabi ni Kim Gongja, sandali lang. Bakit lahat ng iba pang hunters ay nawalan ng malay? Maligayang pagdating, Death Sovereign. Matagal ko nang hinihintay ang iyong pagbabalik. Bakit lahat ng iba pang hunters ay nawalan ng malay habang nakita niya si isa sa sahig? Sinabi ni Humustra, Yanen, huwag mag-alala. Pinatulog ko lang sila pansamantala. Sinabi ni Kim Gongja, pinatulog mo sila. Sinabi ni Humustra, gumamit ako ng hindi nakakasamang amoy para doon. Sa Story City ng Smoke, habang maraming mundo ang gumagamit ng mga salita para makipagkomunikasyon ng normal, may mga mundo na gumagamit ng pag-awit o amoy. Sa apocalypse na ito, may mga amoy ng galit, kalungkutan, at kasiyahan ng mga tao. At syempre, may mga amoy din ng pagtulog. Huwag mong tignan ng ganyan.
Tahimik lang ang paligid ko dahil gusto kong makipag-usap sa'yo. Sinabi ni Kim Gongja, makipag-usap sa akin. Gusto mo pang makipag-usap sa akin matapos mong patahimikin ang lahat ng kasama ko. Sinabi ni Humustra, mga kasama. Gaya nga ng inaasahan sa Death Sovereign. Pwede nilang ituring na mga hindi kapaki-pakinabang na pabigat, pero tinatawag mo silang mga kasama, kaya naman natural na. Hindi ko kayang pigilan ang mga luha ko sa ganda ng pananaw mo. Naipakita namin ang lahat ng ginawa mo at ng iyong grupo mula dito. Para itong pelikula. Talagang nakakaiyak. Lahat sila ay handang-handa na tanggapin kang bumalik ng may passion. Pero kung papayagan ko sila, ako'y makakapag-usap sa iyo mamaya pa. Kaya pinatulog ko sila para makausap kita. Huwag mag-alala dahil pinatulog ko sila nang hindi sila masaktan hanggat maaari. Biglang tumakbo si Kim Gongja patungo kay Anastasia at tinignan ang kanyang pulso at iniisip, komportable siya at normal ang kanyang pulso at paghinga. Nakakahinga ako ng maluwag di. Sinabi ni Kim Gongja. Kung may sasabihin ka, magsalita ka na agad para magising na sila. Sinabi ni Humustra, ang bilis mo namang magmadali. Gusto ko sanang magtagal sa pag-usap sa'yo. Sinasadyang tinawag kita pabalik nang wala ang iba pang mga sumama sa raid mo. Sinabi ni Kim Gongja, tapos na ako sa ika-22 palapag, pero may espada pa akong kailangang hanapin. Sinabi ni Humustra, mamaya. May oras ka pa para hanapin yon. Habang inilabas ni Humustra ang kanyang gunting, iniisip ni Kim Gongja, siya ay isang constellation na kayang utusan ang mga halimaw mula sa ibang mga mundo. Sinabi ni Humustra, ang haba ng buhok mo, Death Sovereign. Iniisip ni Kim Gongja, kahit na matutunan ko ang demonic heathen divine art, matatalo pa rin ako kung aatake ako sa kanya ngayon. Sinabi ni Humustra, ayusin ko ito para sa'yo. Habang kinukuha ni Humustra ang mga sample ng buhok ni Kim Gongja. Sinabi ni Humustra, mahabang mga kuko mo. Ang isang martial artist ay dapat mag-ingat sa kanilang mga kamay. Papangkutan ko ang mga kuko mo. Habang kinukolekta ang mga sample sa kanyang bag, sinabi ni Kim Gongja, anong balak mong gawin, Humustra? Sinabi ni Humustra, Death Sovereign, halimbawa, may taong gusto ka talagang gusto. Walang kahit anong hindi mo nagustuhan sa taong iyon, isang napakanoble at purong pagmamahal. Ang problema, ang taong iyon ay hindi umiiral sa realidad at tanging nasa mga kwento lang. Pero biglang tada, ang karakter sa nobelang gusto ko ng sobra-sobra ay biglang dumaan sa harap ng aking mga mata. Iyon lang iyon. Yun na nga. Ginamit ni Kim Gongja ang kanyang skill at binasa, preferred genre, #fusion, #romance, #mystery, #adventure, #horror, #history, #war, #sports, #biggest, #fairytales, dislike genre. Wala preferred character, #characters, #killer star, dislike character. Wala preferred plot, #story, dislike plot, #cancelled serializations. Ang librarian sa isang sulok na may 5 puso ay nagsabi sa sarili, mga kuko sa paa. Kung maaari, gusto ko ring makuha ang kanyang kilay. Gusto ko sanang maghintay na tumubo ang kanyang balbas at hilingin na payagan niya akong mag-ahit ng ilan sa mga ito, pero siguro hindi niya ito pahihintulutan. Sir Light, ang iyong liwanag ay nakakabighani. Kamangha-manghang protagonista. Gusto ko siyang gawing bookmark at pag-ariin siya magpakailanman. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili, siraulong baliw. Biglang nagulat si Kim Gongja at sinabi, simula kailan mo tinanggal ang mga medyas ko? Ibalik mo sa akin ang mga iyon. Sinabi ni Humustra, huwag kang gumalaw. Ayokong masira ang iyong perpektong mga paa habang pinuputol ko ang mga kuko ng iyong mga daliri sa paa. Sinabi ni Kim Gongja, bakit mo ito ginagawa sa akin? Sinabi ni Humustra, at hindi ka pa nag-usap ng formal sa akin kanina, di ba? Pero ang isang tulad ko ay hindi maglalakas loob na magsalita ng kaswal sa iyo, Sir Light. Isang system notification ang nagsabi, ang librarian sa isang sulok ay nais ang kuko ng iyong pinkito. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili, talaga, nababaliw na siya. Sinabi ni Humustra, ikaw ang aking liwanag, ang aking musika. Dahil ang pangalan mo ay Gongja, magpapalit ako sa Confucianism. Sinasabi nila na ang isang tao ay dapat magpasaya kapag tumanggap ng isang kaibigan na dumating mula sa malayo. Isa akong Confucian scholar na magpaparangal sa iyo mula ngayon. Sinabi ni Kim Gongja, anong klaseng scholar ang gustong kumuha ng kuko ng ibang tao? Kung magpapatuloy ka ng ganito, hindi ako papasok sa susunod na apocalypse. Sinabi ni Kim Gongja, nakikita ko.
Isang epektibong pagbabanta. Sinabi ni Humustra, pero hindi mo kayang gawin yon ayon sa iyong karakter. Dahil alam mo na yon. Gaya ng kung paano ang Heavenly Demon ay nanghina sa hindi makatarungang paraan, may mga katulad na karakter sa ibang mga apokalipse. Sa ganitong kaso, ayon sa iyong personalidad, hindi mo kayang hindi tumulong sa kanila. Nakikita ko na kung aling mga kamay mo ang kumain ng mga grain balls noong unang araw ng Chronicles of the Heavenly Demon, kahit na umabot ka na sa pahina 2. Ngayon, Gongja, maging mabait at ibigay mo na ang kuko ng iyong pinkito. Sinabi ni Kim Gongja, tumigil ka bago ko sabihin, kinamumuhian kita. Manatili ka 5 hakbang palayo sa akin. Kung hindi, sasabihin ko na ito. Habang si Humustra ay biglang umalis ng malayo kay Kim Gongja. Sinabi ni Kim Gongja, pakisuyong tratuhin mo ako tulad ng karaniwan. Nakakabuwisit ito. At pakiusap, ibalik mo ang aking buhok at mga kuko. Nagsimulang umiyak si Humustra at sinabi, hindi ko kaya. Talaga namang hindi makatarungan ang iyong hinihingi. Biglang ipinakita ni Kim Gongja ang kanyang lakas habang natakot si Humustra. Sinabi ni Humustra, kahanga-hanga ka. Ang pagmamahal mo sa Heavenly Demon ay talagang karapat-dapat purihin. Sa pamamagitan lamang ng pagiging disipulo niya, iyon lang sana ang magiging katapusan, ngunit hindi ka tumigil doon. Ang huling orthodox demonic na dakilang digmaan at ang huling spar. Para akong kumain ng matamis na chocolate ice cream bingsu. Sinabi ni Kim Gongja, isasama mo ba ang Chronicles of the Heavenly Demons Jianghu sa ika-22 palapag? Sinabi ni Humustra. Ang ibang hunters ay malayang makakapasok at makakalabas sa ika-22 palapag. Maaari din nilang pasukin ang Heavenly Martial Academy, kung saan nakaimbak ang mga martial art manuals. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Sinabi ni Kim Gongja, may nais akong itanong habang nasa Apocalypse. Sinabi ni Kim Gongja, bakit kabilang ang Chronicles of the Heavenly Demon sa mga Apocalypse? Sinabi ni Humustra, kailangan ba talagang may dahilan? Sinabi ni Kim Gongja, dahil gusto ko ng mga masayang wakas. O, ikaw ba'y mas gusto ang mga masamang wakas? Kahit alin sa dalawang panig, may kanya-kanyang benepisyo at kahinaan. Ang katapusan ng isang kwento ay simpleng ang huling hintuan para sa mga karakter sa kwento. Kung maaari, ang mga mambabasa ay karaniwang gusto itong magtapos ng masaya, ngunit nais kong yakapin ang kalungkutan at kabiguan ng mga karakter. Ibig sabihin, kahit na ang masamang wakas ay nararapat ng tamang konklusyon. Sinabi ni Humustra, Kim Gongja, sinabi ni Kim Gongja, na nagdadala pa ng higit pang mga tanong. Kahit na hindi ako pumasok, magtatapos pa rin ang Chronicles of the Heavenly Demon, bagamat magiging masama ang resulta. Ang aking master at ang leader ng Murim Alliance ay nagbigay ng lahat ng kanilang makakaya hanggang sa huli. Kahit na ang leader ng Murim Alliance ay namatay muna at ang aking master ay nawalan ng katinuan, iyon din ay magiging konklusyon na abutin ng aking master. Bakit inalis sa mga Apocalypse ang Chronicles of the Heavenly Demon? Sinasabi mo ba na ang pagkamatay ng leader ng Murim Alliance at ang paggawa ng aking master ng kung ano ang nais niya ay hindi maituturing na isang konklusyon? Sinabi ni Kim Gongja sa sarili, naisip ko ang tanong na ito nang mabasa ko ang iba pang mga apokalipse. Habang ipinakita ang Me and Our Scapegoat, sinabi ni Kim Gongja sa sarili, pagtanggap na lang kung ang konklusyong iyon ay isang bagay na matanggap ko o hindi, iyon ang konklusyon na sumusunod sa daloy ng kwento. Sinabi ni Humustra, pakiramdam ko lang na gusto ko ng masayang wakas. Hindi ba sapat na yon bilang dahilan? Malakas ka. Para kang omniscient sa isang hunter tulad ko. Ngunit sa halip na ayusin ang apocalypse para sa sarili mo, ipinadala mo kami upang ayusin ito. Ibig sabihin, hindi mo nais maging may akda. Kahit na kaya mong gawin ito, ayaw mo. Sinabi ni Kim Gongja sa sarili, isang mambabasa na hindi nais makialam sa kwento anuman. Isang observing constellation, ang librarian sa isang sulok. Sinabi ni Kim Gongja, gusto ko bang suriin kung sino ka rin? Para sa isang taong tulad mo na napaka-metikuloso, imposibleng pumili ka ng mga librong ito bilang mga apokalipse dahil lamang nagwakas sila ng kakaiba. Dapat may isang partikular na kondisyon kung bakit ang Chronicles of the Heavenly Demon at ang iba pang mga kwento ay itinuring na mga apocalypse. Sinabi ni Humustra, seryoso, hindi mo ba talaga ito titigilan? Sumunod ka sa akin. Ipakikita ko sa iyo ang lihim ng apokalipse. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon.
Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.